Yan, sige po mga kapatid, tayo po ay muling magpuri sa ating Panginoon. Siya'y ating awitan ng ating buong puso at ating buong buhay. Amen! Amen!
bawat isa sa amin. Magandang araw po sa lahat ng mga kapatiran natin na kasama po natin dito sa ating online worship service. Ayan, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kung meron po kayong sakit pero buhay, mabuting kalagayan pa rin po yan. As long as nandyan kayo at nakakapanood po kayo, mabuti pa rin po yung kalagayan. Pero syempre may mas mabuti dyan. Kung tayo po yung malakas, magaling, at dumaranas ng pagpapala ng ating Panginoon. Ano't anuman po ang inyong kalagayan at anuman po ang inyong ginagawa, tayo po ay magsama-sama sa mga oras na ito upang tayo po ay muling matuto at lalago sa pananampalataya sa ating Panginoon. Siyempre sa pamagitan po ng pagbabasa
at pag-aaral ng kanyang mga salita. Atin pong ipagpapatuloy yung atin pong serye na tumatalakay sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa bago. Ayan. At ngayong araw, ang pag-uusapan po natin ay may pamagat na The New Promise. Ayan, yung bagong pangako. Ayan. Sino ba naman ang ayaw ng pangako? Di ba? Yung pangako, bata pa lang tayo, nakasanayan na natin yan. Ako po'y bata, every time na makakarinig ako ng pangako sa aking mga magulang, ako po ay na-excite. Ayan. By the way, ay patuloy po ang panalangin natin para sa aking mga magulang, para po sa kanilang recovery at sila po ay makalagpas sapagkat sila po ay biktima ng COVID-19. And we really need to pray for them para sila po ay makalagpas dito. Ayan, marami po ang talagang tinatamaan nito and it is real and we need to pray hard and believe in the promise of God na siya po ang ating kagalingan. Ayan. So when we talk about promises, marami po yan sa iba't ibang field. Ano? Yung magkasintahan, pinangakuan ng binatang kasintahan, yung kanyang dalagang kasintahan, pakakasalan kita. Naku po, ano ang mga nai-imagine na nung dalaga, no? Nung kasintahan, pagkatapos hindi matutuloy, napakasaklan. Okay? Yung mga pangako na i-increasean ka ng sweldo, naku, ang sarap mangarap at iniisip mo na yung increase, pambibili ko ng cellphone, no? Yung increase ay idadala ko sa ganitong gastusin, etc., etc., and then hindi mangyayari. Marami pong mga promises dito sa mundo na ito na siguro mas mataas yung percentage na hindi po nagkakaroon ng katuparan. Pero ang nakatutuwa sa Diyos, wala po siyang pangako na hindi niya ginawa at wala siyang pangako na hindi pa nangyayari na hindi niya tutuparin. At dahil dyan, tayo po ay lulundag sa pinakahuling aklat sa Biblia, ang aklat ng Revelation, at babasahin po natin Revelation chapter 21 verse 5. So kung meron kayong mga Biblia, sabayan niyo po ang inyong lingkod. Babasahin ko po mula sa NIV. Revelation 21:5 says, He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang makapangyarihang mga salita. Gaya po na aking sinabi kanina, when it comes to promises, tayo mga tao, sanay tayong nagbibigay ng pangako at tayo din po ay tumatanggap ng pangako. Kung kayo po ay may taong lumapit sa inyo at gipit na gipit, marami niyan ngayon dahil ngayon po ay pandemic, at nagmakaawa sa inyo. At alam niyo naman yung mga linyahan ng mga Pinoy na gipit, ano? Mare, pare, pautangin mo lang ako, pahiramin mo lang ako. Pag nagkapera ako, babalik ko kagad sa iyo. Yung mga ganyang linyahan, pang-professional yan. Pagka ganyan ang linya, huwag niyo pong pautangin. Sigurado po, hindi kayo tototohanan yan. Alam niyo kung bakit ko po nasabi? 100% po yan, ha? Kasi po, sana pag-abot niya ng pera, inabot niyo yung pera sa kanya, may pera na siya. At ang pangako niya, pag nagkapera siya, balik kagad. Dapat balik niya na kagad sa inyo. Pero kidding aside, syempre, umuutang nga siya, no? Pero yung mga ganon, gumagamit po ng mga mapalabok na mga salita para lang makumbinsi yung kanyang inuutangan. Pero kadalasan po, kapag tapos na ang pagmamakaawa, ayan yung mga taong hindi mo na mahagilap. Ayan yung mga taong kapag makakasalubong mo, malayo pa lang, malakas ang radar niyan, no? Yung pang-amoy niyan, talo pa yung bomb sniffing dog. Naamoy ka na, malayo pa lang. Kaya lumilihis na yan. Kahit na masikip yung daan, kumakasya. Kahit paliko-liko, at nakakaligaw, nakakalusot pa rin, no? Parang palos. Bakit nga po? Sapagkat yung kanilang pangako ay hindi nila naisa sa katuparan. Sa oras na ito, ang ating pong pangako na ating pag-aaralan ay hindi ko po pangako, hindi nyo pangako,
at hindi pangako ng tao, kundi pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos, sabi niya, He will make everything new. Gagawin niyang bago ang lahat. Now, gusto kong ang focus natin ngayon ay doon sa new. No? Everything is new. Halimbawa po, gusto niyong lumipat ng bahay. Gusto niyo ba na yung bahay niyong lilipatan, kung ano yung mga kolorete ninyo dyan sa inyong lumang bahay, ay sharing koloreteng dala-dala ninyo doon sa inyong bagong bahay? Palagay ko, kung kayo po ay matinong pag-iisip, hindi naman sa nagyayabang kayo, mas gusto nyo rin na tugma doon sa inyong lilipatan. Kaya, kadalasan ay dapat mas bago doon sa inyong nililipatan. Di po yun yabang. Ano po? Pero kung talagang walang-wala, wala tayong magagawa. Yung luma, ayun pa rin yung dinadala. No? Naalala ko po, one time, nung ako'y bago pa lang na naglilingkod sa ating Panginoon, and during my Bible school days, isa po sa aming project noon at requirement bago kami makagraduate sa aming 3 taong pag-aaral sa pagpapastor noong araw, ay kailangan kami po ay makapag-church plant. Being a newbie, I mean, no experience after all pagdating sa church planting at that time, ay hindi ko alam kung ano talaga ang mga gagawin. And the Lord opened an opportunity para sa amin po na kami ay mag-initiate ng isang church planting work doon sa Tondo. And I experienced na ako po'y makakatira doon sa makasaysayang condominium. Yan po yung mga tenement na ipinatayo pa. I think sa panahon yata yan ni Presidente Ramos. Ano po? So, yun po yung mga pabahay na itinayo at iginran sa mga settlers noon ng kilalang Smoky Mountain. No? Yung Smoky Mountain, hindi ho ba, yun ay dating dump site. At naging gabundok na yung basura at marami palang mga nakatira doon. Noong ipinasara yung Smoky Mountain, ang problema ngayon, saan pupunta itong mga tao na doon nanirahan? Kaya ating gobyerno, noong panahon na yan, nagpatayo across the river ng settlement. At yun nga po yung tinatawag na mga tenement, no? Noong panahon na yun. So, nakapunta po ako ron, siguro mga several years na naitayo yung building. Pagpunta ko po ron ay halos, lahat po yun ay award na, pero marami akong mga nadiskubre. Ang una-una nadiskubre, yung mga original recipient na pinag-awardan noong units ay hindi doon karamihan nakatira. Bakit? Kasi naisip nila negosyo. They stayed doon sa mga streets, mga sako, karton na pinagtagpi-tagpi. Pagkatapos, pinapaupahan nila yung kanilang unit. Matalino, no? Magaling sa negosyo. Okay? Yun namang iba, pangalawang na-discover ko, yung ibang mga tumitira doon, na doon mismo tumira, ay yung itsura ng kanilang units ay kapareho din nung kanilang tinitirahan nung panahon na nandun pa sila sa Smoky Mountain. Hindi lang yun, hindi lang kaparehong itsura, kapareho ng amoy. So, kung ano yung amoy doon, yun din. Sa madalit salita, walang nabago. Ang nabago lang yung space, yung kwadradong lugar na inaward sa kanila, but everything seems to be old. Ngayong gabi, ngayong umaga, ngayong hapon, o anumang oras sa inyo, sa mga nakakasama natin dito, sapagkat tayo po'y napapanood sa iba't ibang bahagi ng mundo, iniisip ba natin na yung ating buhay, nung tayo po ay kinilala at tayo po'y niligtas ng Panginoon mula sa dilim, dinala tayo sa kaliwanagan, meron bang nabago sa atin? O para tayong kagaya nung aking binabanggit na nabago lang ang tawag, Kristiyano, pero pareho pa rin ang takbo ng pag-iisip, pareho ng pamumuhay, pareho ng damdamin. Huwag po natin gayahin yon sapagkat tayo po ay binago ng ating Diyos at ang pangako niya towards the end, ang sabi niya, Behold, I will make everything new. And I am making everything new. And so, sa oras na ito, sa ating pong pag-aaral, ang focus po natin ay dalawa lamang po. Ayan. So, for the next few minutes,
Medyo mahaba po yung aking introduction, but don't worry, sapagkat ito pong ating 2 points ay gusto kong bigyan ng pansin mula po doon sa ating pinag-aralan. Dito po yung konteksto, just to mention it, ang pinag-uusapan po dito at ang binabanggit ni John Developed is about the new heavens and the new earth. Okay? So, ngayon gusto ko pong bigyan ng pansin yung pong yung pangako ng ating Panginoon para sa atin. Unang bagay na gusto pong makita natin, yung sabi niya, I will make everything new. Okay? It speaks to me that it is about a new hope. Okay? So, it's about a new hope. Bagong pag-asa. Alam niyo po, habang tumatagal, halimbawa, ang inyong gamit o gadget, cellphone, to be in particular, parang di ba nakikita natin humihina yung performance, ang unang naapektuhan dyan, yung battery life, yung speed, yung storage, no? So eventually, hindi na siya nakakasabay dun sa mga task para sa mga modern na mga applications and so on and so forth. And so, nag-iisip tayo, sana one day, mabago din yung aking cellphone. Baka naman, kahit na yung mga tiga-6,000 lang. Ayan. Yung mga umaawit dyan, baka naman. Okay? So, iniisip natin na maging bago. What if hindi? What if wala kang pag-asa, wala kang trabaho, dahil ngayong pandemya? What if wala kang mahingian o wala kang mautangan? What if ang tingin mo, it's the end of the road? Ano nangyayari sa atin? We lose hope. Marami po ngayon na mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya, naubusan ng pag-asa sa buhay. Marami po ngayon nagkaroon ng karamdaman and they think it's the end of the road at sila ay matatapos na yung kanilang buhay. More particularly, yung po mga tinatamaan ng COVID. Tinamaan na ng COVID, tinatamaan pa ng depression, ng kalungkutan. Ano ba ang nawawala sa atin sa mga punto na yan? Nawawala yung ating pag-asa. Tandaan po natin na oo, hindi po biro at ako po makakapagsabi ngayon ng katotohanan na talagang masalimuot po kapag tinamaan ng COVID. Ang nangyari po doon sa aking mga magulang, pag merong tinamaang isa, ay nako, dugtong-dugtong na yan. And as a matter of fact, kami po ay kasama doon sa nanilikado sapagkat yung aking ama, nung dinala namin sa hospital, he is tested negative. And my daughter, aking pong eldest daughter, ay nag-volunteer para siyang mag-alaga at magbantay sa hospital sa aming ama. And for that, ako po ay nagagalak, no, para sa aking anak. But I can see the danger sapagkat alam niyo naman, lalo na sa hospital, kahit na non-COVID hospital yan, pwede kang makakontract ng virus. Okay? And so, after a few days, my father tested again, and this time, naging positive siya. Kaya po, nilipat siya ng hospital. And, ang tanong ngayon doon, paano kaya yung nag-alaga sa kanya sa loob ng 4 na araw sa hospital? Di ba, delikado rin na siya maging positive. And we praise the Lord sapagkat aking anak, aking panganay na nagbantay, ay finabor ng Panginoon na mag-negative from the COVID test. Praise the Lord for that. You see, there is always hope. Pag inisip mo yung negatibo, parang tapos na ang lahat, wala nang pag-asa. Pero tatandaan po natin, sa Diyos natin, merong pag-asa. And so this promise, yung ating pong binasa, ay nagsasabi po ng bagong pag-asa. Kaya ikaw, ako, tayo ngayon, tatandaan po natin, hindi pa ito katapusan ng lahat at hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. The Lord wants us to look forward. Tumingin tayo dun sa hinaharap at ito pong binasa natin ay hindi pa nagaganap. Ito po ay in the future, probably in the near future. At ang sabi ng Diyos sa atin, He is making everything new. Isn't it? Sounds like a very big hope para sa atin. Kaya po, pagpasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos natin, alam niya ang kanyang ginagawa at meron tayong pag-asa. Punta po tayo dun sa ikalawang bahagi ng ating pong pag-aaral kung paano it talks about new hope. Ngayon naman, gusto kong sabihin that it's about a new home.
Yan. So, yung pag-asa, malaking bagay po yun. Pero yun ay hindi pa nangyayari, no? At dapat ay tignan natin ang positibo. At iniisip natin, naku, darating tayo doon. Yan, dapat laging iniisip natin. And let's think of the promises of God na tutuparin niya sapagkat sinabi niya, gagawin niya, at ang ginagawa niya dahil sinabi niya. Ngayon naman po, ang pag-usapan natin ay yung new home. Yan. Itong mundo na ito is destined to be deteriorated and to be destroyed. Diba? Ngayon po, napansin nyo ba mas mainit kaysa nung mga nakaraang taon? And I tell you, in the coming years will be more severe yung init, no? Ngayon, pwede ka na magluto ng itlog, maglagay ka lang ng kawali sa labas na walang apoy, pero maluluto na siya sa sobrang init. Imagine in the future, no? Talagang yan po yung epekto ng global warming. At pag umattend po kayo ng mga seminars na nagtuturo patungkol sa global warming, nakakatakot. Kasi ang prediction nila, in the coming years, 5, 10, 15 years, ay parang impyerno na itong mundo na ating ginagalawan. I mean, pag mainit, extremely mainit. Pagka malamig, extremely malamig. Pag inisip natin yan, anong mangyayari din sa mundo na ito? Is it still safe to be a habitation for human? Okay pa rin ba tayong manatili at tumira dito? O baka naman mapiprito lang tayo o mafo-frozen lang tayo? Saan? Depende sa kung saang bahagi ng mundo ka mamamalagi. Pero ito ho ang pag-asa. Ito ho yung pangako ng ating Diyos. Na darating ang time, meron siyang mas mabuting lugar na inihahanda para sa atin. The Lord is preparing a better place for you. The Lord is preparing a better place for me. The Lord is preparing a wonderful place for all people na nagtitiwala sa Kanya at umaasa sa Kanya. Sa oras na ito, pag tinignan po natin, parang itong mundo na to, wala tayong, halimbawa, meron kang bagong bahay, bagong tayo, bagong gawa. At natutuwa po ako dun sa aking mga kakilala, kaibigan, na merong ganyan. Yung iba naman talagang wala. Ano po? Yung bahay na yan, hindi mananatiling ganyang kaganda. Hindi mananatiling bago. Darating ang araw, walang choice, kundi yan din ay maluluma, babagsak, at maglalaho. Kamakailan lamang po, merong nagaganap na gera doon sa Israel. At nakita naman natin, ilang tama lang ng missiles, yung isang matibay at matatag na building ay pwedeng mag-collapse in a matter of minutes. So, anong sinasabi ko po? Dito sa mundo na ito, wala talagang tahanan o bahay na masasabi natin na perpekto at matibay. Wala. At wala ngang bahay at lugar dito sa mundo na masasabi natin na safe tayo at hindi tayo pwedeng tamaan ng COVID-19. Wala. Pero, yung tahanan na ipinapangako ng Diyos para sa iyo at para sa akin ay tahanan na perpekto doon sa langit sa piling niya. At itong tahanan na ito ay isang dwelling place kung saan nananatiling bago magpakailanman. Kaya nung sinabi niya, it's a new home, wow! Let's look forward to it. Tayo po'y ma-excited doon sapagkat yung pangako niya ay totoo at yung pangako niya ay gagawin niya para sa atin. Sa pagkakataong ito, anuman po ang inyong kalagayan, I believe this wonderful text, this message, ay prepare ng Panginoon in such a time as this upang tayo po ay patuloy na magkaroon ng pag-asa. Upang sa mga oras na ito, patuloy tayong tumingin sa Kanya at umasa na hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Umasa na merong magandang layunin ng Diyos at siya'y nariyan at ginagawa niya lingid sa ating kaalaman yung mga bagay na para sa ating ikabubuti. Kagaya po ng kapag ka ba ikay tinabaan ng COVID, tapos na ba ang buhay? Hindi po. Sa totoo lang po, palagi niyo pong narinig sa akin na pag tinignan niyo po yung datos, mas maraming gumagaling kaysa sa namamatay. Mas marami po ang nakarecover kaysa doon sa mga hindi nakaka-recover. So sa madalit salita, mayroong pag-asa. Hindi mo ba? Kaya sa oras na ito, kung nawawalan kayo ng pag-asa,
Kalimutan po natin yan. Kumapit tayo sa Diyos, panghawakan natin yung kanyang mga pangako, sapagkat ang kanyang pangako ay totoo at tapat. Kaya naman, iwanan ko po sa inyo yung hamon na saan tayo kakapit doon sa nakikita nating realidad na nagdudulot ng takot, o tayo ba'y kakapit sa kanyang pangako na bagamat hindi pa natin nakikita ay tiyak na gagawin niya para sa iyo at para sa akin. Nawa po ay naging magandang hamon ito para sa ating lahat at tayo po ay napagpala sa ating pagdalo sa online worship, higit sa lahat sa mensaheng ito na atin pong narinig. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Uy, girl! Alam mo na bang ganap? Ganap? Manyari, girl? Yung topic na pag-uusapan natin sa 19th anniversary ng MMIM North EDSA. Yun ba yung hashtag essential fighting FOMO? Oo, yun na nga. So, ano nga bang ibig sabihin ng FOMO at anong kinalaman nito sa ating mga kabataan? Naku, girl! Gaya nga ng title, hashtag essential. Kasi napaka-timing yung pag-usapan ngayon. And yung FOMO stands for fear of missing out. Okay. Pero, anong connect dito sa ating mga kabataan? Historically, people has became more concerned kung saan sila mag-i-stand socially. And evident naman sa social media, kung nakikita mo, and yung FOMO, nagiging malaking concern at issue na rin siya. Aminin, lagi kang online. Diba? For example na lang, kapag nakita mo yung friends mo, tapos wala ka dun sa mga posts nila, kung may gala sila, feeling mo minsan, hindi ka belong sa kanila, or left out ka, ganun. And feeling mo din, hindi ka na nila kasing good, o hindi mo na sila kasing good. Okay, gets ko na. So, base sa sinabi mo, nakakaranas rin pala ako ng FOMO or fear of missing out. Nako, paghahandaan ko yan at mag-invite pa ako ng friends ko para makita at mapanood namin ang presentation ng GigYM sa darating na 19th anniversary ng MMIM North EDSA. Gano'n na nga ulit na, girl? Sa May 29, sa ganap na 9 a.m. to 11 a.m. Mapapanood nito sa Facebook Live and sa YouTube. So, kita kids! Samahan niyo po ang inyong lingkod sa bahagi po ng pananalangin. At sa oras na ito, syempre, yung palagi nating pinagpipray na ang atin pong bansa, ang mundo na ito ay patuloy na magtagumpay laban po dito sa pandemya na ito. Ikalawa, pag-pray din po natin, syempre, yung mga victims. And we know na, although yung iba ayaw pong magpabanggit because they want it to be private,
And ang inyong lingkod ay lantaran, sinasabi ko po sa inyo na ang aking parents, bagamat magkaiba po kami ng tahanan, ay sila po ay tinamaan nito, and I thank the Lord na yung aking pong nanay at yung aking pamangkin ay asymptomatic at naka-recover na sila. Salamat sa Diyos. Yung tatay ko po is recovering, and we continuously believe God na siya po ay patuloy na makaka-recover dito. Also, ipag-pray po natin sa darating na Sunday ay or Saturday, Sunday next week ay celebration ng ika-19th anniversary ng MMIM North EDSA. Ayan. So, syempre online pa rin po ito. Kaya 2 araw po yan. Sabado at Linggo ay samahan niyo po kami. 29 is gonna be 29 and 30th of May. Sama-sama po tayo para sa isang celebration. Iba-iba po yung makikita niyo mga presentations diyan. Hindi ko na ho ipe-preempt na naman tayo announcement, no? But let's pray na samahan tayo ng Diyos para dun sa ating simple celebration. And also today, 23 ay organizationally speaking ng MMIM ay ngayon po ang launching ng Modified Simbahay Program. So lahat ng churches ng MMIM ngayong araw ay nagsisimula ng kanilang Modified Simbahay Program. Kaya po, ipag-pray natin na maging epektibo gaya ng ginagawa niya dito po sa MMIM North EDSA. Samahan niyo po ang inyong lingkod, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, nais namin lumapit sa iyo at kinikilala ka namin dito sa aming kalagitnaan. Hingi po kami ng tawad sa aming mga kasalanan at ang aming dalangin, Panginoon, sa oras na ito, gawin niyo kaming karapat-dapat na lumapit sa iyo at ipagkatiwala sa iyong aming buhay at maging ang aming mga concerns. Sa oras na ito, we pray for the world who are battling against this pandemic, Panginoon. At very evident, Panginoon, na maraming lugar, kagaya po ng aming kapitbahay na India, ay talagang hindi akalain na pwede itong magkaroon ng second wave, Panginoon. And it can happen anywhere. Kaya sa inyo namin pinagkakatiwala na matapos na po itong pandemya na ito, itong hamon na ito, upang kami po ay makagalaw ng mas maayos at mamuhay ng mas maayos. Ikaw po ang aming inaasahan sapagkat ikaw nakakaalam ng mas mabuti para sa amin. Ganon din, Panginoon, aming dinadalangin po yung mga biktima, mga tinamaan at nagkasakit, o maaaring kasama din po yung mga asymptomatic, Panginoon. We pray that you touch them one by one and let them experience your miracle healing touch in Jesus' name. Lalo na po yung mga nadali ng mas malala, Panginoon, kagaya po ng aking ama na nagpapagaling doon sa hospital. In Jesus' name, we pray that you touch him from the top of his head to the sole of his feet at lahat ng mga nagsasuffer ng karamdaman dahil dyan sa COVID-19. In Jesus' name, in Jesus' name. Ganun din po aming dinadalangin, Panginoon, sa oras na ito, sa darating na Sabado at Linggo, Panginoon, 29 at 30, ay selebrasyon ng ika-19 na taon ng MMIM North EDSA. Lord, bagamat ito'y online, hayaan niyo po na kaming mga kapatiran ay magsama-sama, suportahan po namin yung mga inihanda ng different ministries and groups na siyang naka-assign, Panginoon, sa 2 araw ng gawain na yan. Niniwala kami, walang bagay na imposible sa iyo. Dinadalangin din namin, Panginoon, sa oras na ito at sa araw na ito, ang implementation ng Modified Simbahay Program sa lahat ng churches ng MMIM. Tulungan niyo po, kasihan niyo po ang bawat pastor sa kanilang panguna, ang mga small group, simbahay leaders, Panginoon, ay gampanan din nila ang kanilang tungkulin upang mapangalagaan po yung mga grupo na itatalaga sa kanila. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong biyaya. At lahat po na nakiisa sa panalangin ito, anuman ang kanilang kahilingan, pera, relasyon, future, negosyo, trabaho, paglagong espiritual, o anumang aspeto, in the name of Jesus, hayaan niyo po na ikaw ang siyang maging katugunan para sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming panalangin. Kaya maingat naming binabalik sa iyo lahat ng papuri, pasalamat, at pagluwalhati sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen.
Salamat po sa inyong pakikisa sa ating panalangin. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Yan, sige po mga kapatid, tayo po ay muling magpuri sa ating Panginoon. Siya'y ating awitan ng ating buong puso at ating buong buhay. Amen! Amen!